Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi kitabillah wa sunnati nabiyyi ila yaumiddin. Lahat ng papuri ay naukol lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Purihin natin at pasalamatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Sa gabing ito ay isang paksa patungkol sa ilan sa mga gawain at tungkuling iniatang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga alipin ng mga anghel. Isa sa mga kabilang sa pinaniniwalaan natin bilang Muslim, tayo ay naniniwala sa mga anghel na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o yung mga malaika. At ang paniniwala natin dito, paniniwala na itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan paniniwalaan natin ang mga pinangalanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng mga pangalan ng mga anghel, at ang mga anghel na hindi niya pinangalanan. Naniniwala tayo na ang mga anghel ay kabilang sa maraming bilang na alipin na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at naniniwala tayo na bagamat hindi ito ipinakita sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila ay kabilang sa mga alipin ng Allah na dapat nating paniwalaan. So ngayong gabi ay isang paksa patungkol sa mga gawain, tungkulin, responsibilidad na iniatang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga anghel na kanyang mga nilikha. Unang-una, Allah Subhanahu wa Ta'ala ay itinatalaga niya sa mga pangunahing trabaho at tungkulin ang kanyang mga piling mga alipin. Halimbawa, pagdating sa mga pagbibigay ng babala at paalala sa kanyang mga alipin, pinili niya para sa tungkulin na to ang kanyang mga propeta at mensahero. At ganoon din sa pagpili ng magdadala ng mensahe mula sa Allah patungo sa kanyang alipin, sa kanyang aliping propeta at mensahero, namili din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pinakahigit na mainam mula sa hanay ng kanyang mga alipin. At unang-una sa mga tungkulin na ito ay ang tungkulin ni Jibril alayhisalam sa pagpapadala o pagdadala ng mensahe mula sa kanyang Panginoon. Si Jibril alayhisalam, siya ang itinalaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa hanay ng mga anghel na magdadala ng mensahe para sa kanyang mga para sa kanyang mga propeta, propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ito sa Surah Asy-Syu'ara, kung saan kanyang sinabi, "Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin." Ito ay tumutukoy sa alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na si Jibril alayhis salam, na itinuturing siyang amin o mapagkakatiwalaan na nagdadala ng pahayag mula sa Panginoon niya patungo sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga propetang nauna sa kanya. At siya ay may mataas na katungkulan sa hanay ng mga anghel sa ganitong kalagayan na ipinagkatiwala sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa sa mga tungkulin ng mga anghel na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang tungkulin o pagtalaga sa kanila sa pagbuhos ng ulan at pagpapatubo ng mga halaman sa kapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na anghel para sa gawain na to, na tungkulin na to, ay si Mikail alayhis salam. Si Mikail alayhis salam, siya ang inatasan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagbababa ng tubig ulan at sa pagpapatubo ng mga halaman. At ang anghel na ito sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay merong mataas na katungkulan. May mataas na kalagayan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil ito ay binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa marami sa kanyang hadith, kung saan tinukoy niya ang mismong pangalan ng piling mga anghel ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at binanggit niya dito si Jibril, si Mikail, si Israfil, at iba pa. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinukoy niya ang piling mga pangalan ng mga anghel na ito sa ilan sa kanyang mga piling
mga panalangin. So sabi ng mga ulama, ito ay nangangahulugan na ang katulad ni Jibril at ni Mikail ay merong mataas at matayog na katungkulan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa hanay ng mga malaika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, sa hanay ng mga malaika ng Allah subhanahu wa ta'ala ay si Israfil. Israfil, siya ang inatasan ng Allah subhanahu wa ta'ala at itinalaga sa pag-ihip ng trompeta. Kapag ito ay inihipan sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng may buhay ay mamamatay. At sa muling pag-ihip nito, ang lahat ng namatay ay mabubuhay. So ganitong gawain na to ay itinalaga dito si Israfil alayhi salam. Base pa sa ibang mga salaysay patungkol sa kanya, ang trompeta ay nakahanda na at ang pag-ihip na lang ang inaantay. Ang pag-ihip na lamang ang inaantay. So ito ay niulat sa hadith na iniulat Imam Tirmidhi sa sanad na sahih an Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma qala Arabiy ya Rasulullah masur qala qarnun yunfakhu fi. Isang Arabo ang nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa anong ibig sabihin ng sur. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung gamit sa yung inihipan kung saan kinalaga dito si Israfil bilang tagapag-ihip ng trompeta alinsunod sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo sa hanay ng pang-apat sa hanay ng mga anghel na merong mga natatanging gawain sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay si Malakal Maut. Malakal Maut. So si Malakal Maut ang itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamumuno sa pagkuha ng mga may buhay sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay pinuno at meron siyang mga kasamahan. So hindi nangangahulugan na isa lang siya na kumukuha ng buhay alinsunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus meron siyang mga kasamahan. At ito ay gawain na kung saan hindi inaantala at hindi naman inuuna. Pag dumating ang tumpak na oras na itinalaga ng Allah, ay gagawin niya ang kanyang tungkulin sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya at ang kanyang mga kasamahan bilang mga kasama sa ganitong uri ng gawain. So, ito ay kadalasan natin naririnig, kadalasan pinapaalala sa atin na ang pagdating nito ay hindi tukoy kung kailan at ang pagbisita nito ay minsan lang, walang nirerespetong katayuan sa buhay, walang tinitignang kalagayan ng tao, at walang ginagalang na matanda o mga bata. So ito ay alipin ng Allah sa ganitong uri ng gawain at ang pagkanyang tungkulin ay ginagampanan niya sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito si Malakal Maut. So pangatlo sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga anghel ay ang mga anghel na itinalaga sa kabundukan. Mga anghel na itinalaga sa pangangalaga ng mga kabundukan. So mga kabundukan na nakikita natin na may matatayog na bundok ay ito ay mga malalaking nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. At ang mga ito ay merong mga tagapagbantay na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sila ay hindi tinukoy ang kanilang mga pangalan o ang kanilang pagkakakilanlan, pero binanggit na ito ay mga malaika ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagbabantay ng kabundukan. Sa isang pangyayari, sa panahon ng pag-aanyaya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga taga-Taif. Ang mga taga-Taif ay mga tao na naninirahan sa kabundukan ng Taif. Nasa matataas na lugar sila. So, sa panahon na inanyayahan sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa Islam ay hindi sila tumalima o hindi sila tumugon, bakos nanakit pa sila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sa matinding
kalagayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon na yun ay dumating sa kanya si Jibril kasama ang anghel ng kabundukan. At sinabi niya na ang anghel ng kabundukan ay nagbumabati sa iyo ng salam o Muhammad, at sinabi niya dito na ipag-utos mo sa anghel ng kabundukan ang iyong nais, at sila ay ipagkakalob o gagawin ng anghel ng kabundukan ang nararapat sa mga tao na ito. Subalit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya pinag-utos o hindi siya nagbigay ng permiso sa anghel ng kabundukan na igawad sa mga taga-Taif ang parusa ng hindi nila pagtalima sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umaasa ako na may lalabas sa kanilang mga lahi at lipi na sasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung habag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin bilang mga pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa panahon na hindi siya tinanggap ng mga Arabo hanggang sa pagdating ng panahon na tayo ay harap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang habag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi masusukat ng anumang uri ng panukat. So ang punto dito sa hadith na to ay ang mga kabundukan na may matatayog na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may mga anghel na itinalaga ang Allah bilang tagapangalaga sa mga malalaking nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito. Maniwala tayo na ito ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala o mga anghel na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagamat ang kanilang mga pagkakakilanlan ay hindi binigyan ng linaw. So kabilang ito sa paniniwala natin sa mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala, paniniwalaan ng mga pinangalanan at paniniwalaan ng mga hindi pinangalanan, paniniwalaan ang mga bilang, at paniniwalaan pa din ang mga bilang na hindi tinukoy kung ilan ang kanilang mga bilang. So, pangalawa ang mga malaika sa pinakamaraming nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. O naungunang mga malaika sa pinakamaraming nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Susunod ang mga jin at susunod ang mga tao. So, pinakamaraming nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang kanyang mga malaika. So, pang sunod na mga tungkulin ng mga malaika ay ang tungkulin na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-ihip ng kaluluwa sa sinapupunan ng isang sanggol. So, may alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga malaika na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magbigay ng ihip o magbigay ng sundin ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala upang upang tumugon sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa gawain ng pag-ihip ng kaluluwa sa sinapupunan ng isang sanggol. Naiulat ni Imam Bukhari at Imam Muslim mula sa hadith na iniulat ni Anas ibn Malik radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala wakkala birrahim malakan yaqulu ya Rab nutfatun, ya Rab alaqatun, ya Rab mudghatun, fa idza arada ay yaqdiya khalqahu qala adkurhu adhakarun am untha shaqiyun am sa'id famar rizqu wal ajal wa yuktabu fi batni ummihi. Itong mga malaika na to na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-ihip ng kaluluwa sa sinapupunan ng isang sanggol, kasama na dito ang pagtatalaga ng kahihinatnan ng isang sanggol, kung ito ba ay dakar o untha o babae man o lalaki. Nakatalaga na rin dito kung magiging masaya o malungkot ang kanyang magiging kapalaran. Nakatalaga na rin dito ang biyaya at ang kanyang huling hantungan. Ibig sabihin kung hanggang kailan lamang siya mabubuhay. At yun ay itatalaga sa sinapupunan pa lamang ng isang sanggol. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, magpapadala siya ng mga malaika upang gampanan ang tungkulin na to at igawad ang apat na responsibilidad para sa alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito ba ay babae o lalaki, kung ito ay masaya o malungkot, at ang kanyang ang kanyang sustento, at ang kanyang ajal o yung kanyang kahihinatnan kung hanggang kailan lamang siya mabubuhay. So kabilang sa mga
alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala o mga malaika na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapagdala ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na nilikha para sa ganitong gawain lamang. Anong gawain yon? Tagadala ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. So tayo ay bilang isang Muslim, paniniwalaan natin ito na naniniwala tayo base sa tinukoy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at base sa binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala nang walang halong pag-iisip sa ating isipan kung paano at ano ang kanilang kalagayan at kanilang itsura. So maniniwala tayo na may mga alipin ang Allah subhanahu wa ta'ala na nilikha para sa natatanging tungkulin at gawain at ang ilan sa kanila ay pinangalanan, ang ilan ay hindi at kabilang na ito sa mga tinutukoy ng mga ulama natin na dapat natin paniwalaan. Ang mga alipin ng Allah ng mga malaika na nilikha upang dalhin at magbitbit ng arsh o uluklukan at trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ano yung kalagayan natin sa kanila pagdating sa ganitong usapin? Maniwala lamang tayo. Paniwalaan natin. At ito ay parte ng paniniwala natin sa mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kabilang sa mga anghel na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga natatanging tungkulin ay ang mga anghel na tagapagbantay ng impyerno. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtalaga ng mga anghel na sila ang mamumuno base sa tungkuling iniatang sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. At sila ang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi kailanman nagkaroon ng katiting na habag sa kanilang mga puso. Kung paano sila nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalagayan na walang habag, ay ganun ang kalagayan nila sa araw ng paghukom. Sila yung mga anghel na hindi ngingiti o sila yung mga anghel na tatalima kung ano ang sinabi ng kanilang Panginoon at hindi sila kailanman susuway kahit na gaano kaliit na pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala silang katiting na habag o awa sa kanilang mga puso. Ganito yung pagkalikha sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Niulat sa hadith ni Imam Bukhari mula sa hadith ni Samura radiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ra'aytu al-laylata rajulaini atayani faqala alladhi yuqidu an-nar maliku khazinu an-nar wa ana Jibril wa hada Mikail. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita ko yung gabi na pinakita sa kanya na merong nasa katayuan ng dalawang lalaki na lumapit sa kanya. Qala alladhi yuqidu an-nar maliku khazinu an-nar. Tinukoy niya na ang isa doon ay si Malik, ang tagapagbantay ng impyerno. At tinukoy niyang isang nagsasalita na ako si Jibril at ito naman si Mikail. Pinakita niya, nagpakilala sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang punto dito ay ang namumuno sa impyerno na anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay si Malik. Ito ay si Malik, ang pangalan ng anghel na tagapagbantay ng tinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang tagapagbantay ng impyerno. At sa ibang paliwanag ng mga ulama na meron ditong higit pa sa kanya na mga anghel na tinukoy na sila ay may higit 19 na mga anghel pa na ibang nakatalaga sa pagpaparusa sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay ang pangalang Malik, binanggit din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ito ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na ang mga mananahan sa impyerno tatawagin ang pangalan ni Malik. Tatawagan ang pangalan ni Malik upang humingi sila ng tulong o ano paman. Pero si Malik ay hindi siya tutugon maliban sa kung ano ang iniatas sa kanya ng kanyang Panginoon. Kabilang sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga malaika na kanyang mga nilikha ay yaong mga nagtutungo sa tinatawag na
Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Ito ay isang bahay-sambahan na kung saan ito ay dinadagsa ng libu-libong mga anghel araw-araw. Dinadagsa siya ng libu-libong mga anghel araw-araw, at ang anghel na nakapunta dito sa unang beses ay hindi na siya makakabalik dito sa pangalawang pagkakataon sa tanang buhay niya. At sila ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala nang merong ganitong kalagayan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thumma rufi'a li al-Baitul Ma'mur. Faqultu ya Jibril ma hada?" Qala hada al-Baitul Ma'mur yadkhulu kulla yawmin 70,000 malakin idha kharaju minhu lam ya'udu fihi akhiru ma alayhim. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung gabi na siya ay nagtungo sa Isra wal upang nagtungo sa kalangitan sa pamamagitan ng Isra wal Mi'raj, sinabi niya, at pagkatapos ay itinaas kami sa isang bahay-sambahan na nasa kalangitan, at sinabi ko kay Jibril, Jibril, ano ito? Ano itong mga nakikita ko at ano yung mga anghel na yon? Sabi ng Propeta Muhammad, sabi ni Jibril alayhi salam, ang tawag diyan ay Baitul Ma'mur. At ang Baitul Ma'mur nito ay dinadagsa at pinupuntahan araw-araw ng hubigit kumulang 70,000 na mga anghel, at sila ay kailanman hindi na makakabalik dito kapag sila ay lumabas. Hindi na sila makakabalik magpakailanman kapag sila ay lumabas. So ang gawain nila ay nagtutungo dito araw-araw yung mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na to sa ganung bilang, pagkatapos ay hindi na sila babalik ulit pagkatapos na sila ay magtungo dito. So isipin natin kung gaano karami ang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga anghel na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga tungkulin ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga anghel ay ang mga anghel na tinatawag na sayyahun. Sila yung mga anghel na kung saan nagsisikalat sa kalupaan upang hanapin ang mga lugar ng pagtitipon ng mga Muslim kung saan inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala o nagtitipon sila para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na pumupunta sa lugar ng pagtitipon, sa pag-aaral, sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, o lahat ng mga tungkulin at gawain ng layunin ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung pumupunta dito at inilalapag nila ang mga kanilang mga pakpak bilang habag sa mga taong nagtitipon para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga anghel at ang kailang mga tungkulin ay ang mga anghel na nagsisikalat sa kalupaan at nagpaparating ng pagbati ng salam para sa mga umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ang mga anghel na tinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala upang iparating sa mga alipin ng Propeta ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagbati ng salam. At sila ay hindi tinukoy ang kanilang bilang at ang kanilang pagkakakilanlan, subalit sila ay mga anghel na nakatalaga sa ganitong uri ng gawain. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatun sayyahina fil ard yuballigunani min ummati as-salam." Sila ay tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong mga aliping mga anghel na nag-iikot-ikot at nagsisikalat sa kalupaan upang iparating ang pagbati ng salam sa aking umma o sa mga tagasunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kabilang sa mga anghel na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa natatanging gawain, ang mga anghel na tagasulat at tagatala ng ating mga gawa. So naniniwala tayo bilang Muslim na mayroong anghel na nagsusulat ng ating mga mabubuting gawa. Sinabi natin, ginawa natin na mga mabubuting gawa at mga masasamang nagawa natin bilang talaan ng ating mga gawa na makikita natin sa araw ng paghuhukom. So bakit ito itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala o bakit pa nagtalaga ang Allah subhanahu wa ta'ala ng magsusulat ng ating mga gawa
mga sinabi, mga nagawa, bagamat alam niya kung ano yung mga sinabi natin, sasabihin natin, nagawa natin at ginawa natin. Upang ipakita ito sa tao na merong pruweba ang ating mga pinaggagawa dito sa mundo, malit man ito o malaki, tago man ito o hindi, ito man ay nagawa natin sa salita o sa gawa, dahil literal na ang tao ay tumatanggi o literal na ang tao ay itinatanggi niya. Tinatanggi niya ang lahat ng kahit na merong patunay. So meron ng patunay, alam pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero ang tao ay itatanggi niya. Tatanggi ng tao. Likas sa tao ang itatanggi niya ang isang bagay kahit na aktual mo nang nakita sa kanya. May CCTV na nga minsan ay hindi pa aminin. Diba? May CCTV na hindi pa aminin, hindi ako yan, hindi ganito ganyan. May mga palusot tulad ng inedit o kaya naman kung ano-ano. So, ang tao, paano pa kaya sa kabilang buhay? Kung makikita natin ang magiging kahinat natin sa impyerno at magiging kaparusahan natin, literal na itatanggi natin sa Allah na ganito ganyan. Nagawa ko to kasi ganito ganun, ganito ganyan. So, itong mga talaan ng ating mga mabuting gawa at masamang mga nagawa, ito ang magpapatunay kung saan natin ginawa, paano natin ginawa, saang taon natin ginawa, saang lugar natin ginawa, dahil ito ay hindi tayo bibiguin ng Allah at hindi tayo dadayain ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa inna alaykum lahafidin kiraman katibin. At meron sa inyong mga tagapagpangalaga. At ang kanilang mga katungkulin at katangian ay kiraman katibin. Isusulat nila ang nang walang labis, walang kulang kung ano yung ginawa natin. Isusulat nila kung ano yung ginawa natin ng walang labis, walang kulang. Jazaaw wifaqa. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating gantimpala ay angkop sa kung ano ang ating ginawa. Kung gumawa tayo ng mabuti, nakaangat ang kabutihan, mabuti rin ang ating kahinatnan. At kung ginawa natin ay masama at mas mabigat ito sa ating timbangan, masama din ang ating magiging kahinatnan. Sa kabilang buhay, iaabot sa atin ang talaan ng ating mga gawa. Iaabot ito sa pamamagitan ng kanang kamay, o kaya naman sa kaliwang kamay, o kaya naman ay sa likod. So sa kanan, sa kaliwa, o kaya naman ay sa likod. So kapag ang isang alipin naabot niya ang kanyang talaan ng kanyang mga gawa sa kanang kamay, may mabuting kahinatnan. At kung naabot na ito sa pamamagitan ng kaliwa, ito ay hindi mabuting kahinatnan at mas labis na hindi mabuting kahinatnan kung nakuha mo ang iyong akbat sa pamamagitan ng iyong likuran. So ipapakita sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom kung gaano ang Allah subhanahu wa ta'ala na makatarungan sa kanyang nilikha. Ang Allah, sa kabila sa kanyang pagiging makatarungan, alam niya ang ating ginawa, nagawa, gagawin, sinabi, nasabi at sasabihin, pero meron pang pruweba kung paano natin ito ginawa at ito sa pamamagitan ng talaan ng ating mga mabuting nagawa at masamang mga nagawa. So kabilang sa mga alipin ng Allah ng mga malaika na may mga natataging tungkulin ang mga malaika na inatasan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagtatalaga ng pagsubok sa libingan. Alam natin bilang isang Muslim, tayo ay tinuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag tayo ay pumanaw at nilibing sa ating huling himlayan sa mundong ibabaw, maririnig natin ang kaluskos ng mga tsinelas ng mga taong nakipaglibing sa atin, papalayo kung saan tayo inilibing. At ito ay makikita natin at dito ay ipapakita sa atin ang panibagong yugto ng ating buhay, ang buhay sa barzak, ang buhay sa libingan. Pagkatapos nito, darating ang dalawang itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang maglilitis sa atin, susubukin tayo base sa naging kahinatnan ng pananampalataya natin sa mundong ibabaw. Tatanungin tayo dito sa tatlong bagay at masasagot natin ito base sa pagpapatibay ng ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gaano natin pinagtibayan ng pagsunod sa Allah, paano natin pinagtibayan ng pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano natin pinangalagaan yung Islam natin hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Dahil masasagot lamang natin ito sa pamamagitan ng pagpapatibay sa atin ng Allah
sa kung paano natin pinagtibay ang kanyang relihiyon. Yung sala na pinangingatan natin, pagayon sa buwan ng Ramadan, nagpakabuti tayo bilang mabuting Muslim, sinunod natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kaparanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gumawa tayo ng ibang gawaing mabuti, dito natin aanihin simula pagdating natin sa ating hukay. So paupuin tayo ng dalawang anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Munkar at si Nakir. Tatanungin tayo sa tatlong bagay. Sino ang iyong Panginoon? Ano ang iyong relihiyon? At sino ang iyong sugo? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa hadith na iniulat ni Imam Muslim, sa hadith na iniulat ni Anas bin Malik radhiyallahu an, innal abada idha wudiya fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu, tunay ng isang alipin kapag inilagak na sa kanyang huling himlayan at tumalikod na ang kanyang mga kasamahan, mga nakipaglibing sa kanya, wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim, maririnig niya ang kaluskos ng kanilang mga tsinelas. Atahu malakani payuqidanihi, darating sa kanya ang dalawang anghel at siya ay pauupuin. Sinong pauupuin yung namatay? Sasabihin sa kanya, ma kunta taqulu fi hadar rajul, ano ang masasabi mo sa tao na ito? At ang tinutukoy niya ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kapag ang tinanong ay isang mananampalataya, sasabihin niya, asyhadu annahu Abdullahi wa rasuluh. Ako ay sumasaksi na siya ay sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqalu lahu undur ila maq'adika minan nar kad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah fayurahum jami'an fayubsahu lahu fi qabrihi. Tatanungin siya doon kung sino yung tao na ito, at pagkatapos kung nasagot niya ito ng tama, base sa tatag ng kanyang pananampalataya sa mundo, sasabihin sa kanya ay, tignan mo ang magiging kahihinatnan mo sana sa impyerno kung sakaling hindi mo nasagot ang tanong ng pagsubok ng itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nang dahil dito ay pinalitan ng Allah kung ano ang magiging kahihinatnan mo sa impyerno ng magiging kahihinatnan mo sa paraiso. Kumbaga pinakita sa kanya kung ano yung magiging kahihinatnan mo sa impyerno, at yun ay pinalatan ng Allah, at ito ang papakita sa kanya yung kahihinatnan niya sa paraiso. At dito ay paluluwagin sa kanyang hukay. So yung hukay na nakikita natin, paluluwagin ito ng Allah, gagawin niya itong kainam-inam na lugar para sa atin, at magiging liwanag ito sa pamagitan ng mga sala na isinala natin, at ito ay gagawing mabuting tirahan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So tayo hindi natin nakikita ito sapagkat ito ay hindi pinapakita ng Allah sa pamagitan ng literal na mata na meron tayo. Pero pinaniniwalaan natin ito dahil kabilang ito sa mga itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit kapag ang tinanong ay munafik o kaya naman ay kafir, ang tinanong ay isang tao mapagkunwari o kaya naman ay hindi mananampalataya, sasabihin sa kanya, la adri, kuntu aqulu ma yaqulun nas. Sasabihin niya na hindi ko alam. Basta sasabihin ko lamang o sinasabi ko kung ano ang sinasabi ng mga tao. So dahil dito ay pupukpukin siya ng maso na gawa sa bakal. Na ayon sa ibang mga ulama, kung ito ay ipinukpok sa kabundukan ay maaaring natupok ang kabundukan. At ang sigaw ng taong pinukpok nito ay maririnig ng lahat ng nilikha ng Allah maliban sa thaqalain. Ito yung tao at engkanto. Yung tao at engkanto, hindi nila maririnig ang mga sigaw ng mga pinarurusahan sa libingan. Pero naririnig ng mga hayop. Naririnig ito ng mga hayop. Tinawag silang thaqalain dahil mabigat sila sa lupa. Mabigat sila sa lupa. So ang parusa o mga pinarurusahan sa libingan ay mga naririnig ng ibang nilikha ng Allah, pero hindi naririnig ng mga tao at engkanto. Sa ibang hadith na iniulat ni Imam At-Tirmidhi, sa hadith na Hasan, mula sa hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu an, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag inilibing na ang tao sa kanyang himlayan, ay darating ang dalawang anghel na may itim.
Ang pangalan ng isa sa kanila ay Munkar, habang ang isa naman ay Nakir. Sasabihin nilang dalawa, ano ang masasabi mo dito sa lalaki na ito? So ito ay katulad ng hadith kanina, kung ito ay mananampalataya, sabi niya siya ay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sugo at mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sasabihin niya rin dito ang kanyang nalalaman base sa tatag ng kanyang pananampalataya at pagsasabuhay ng Islam habang siya ay nabubuhay. Tandaan natin ang pagsusumikat at pagsisikap natin sa mundong ibabaw na mamuhay bilang isang mananampalatayang Muslim. Una natin itong aanihin pag tayo ay nalagay sa libingan. Wala pa tayo sa kabilang buhay, wala pa tayo sa pagtanong ng Allah sa kabilang buhay, dito natin unang malalasap ang resulta ng pagsusumikap natin sa mundo. Kung tayo nagsumikap, magiging mabuti ang kapalaran natin. At kung tayo ay hindi nagsumikap at naging nanaig ang paggawa ng masama at naging pasaway tayo at makasalanan sa Allah, malalasap din natin ang unang resulta ng gawain natin sa ating hukay pa lamang. So ito ay kabilang sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang mga anghel na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan mayroong kanikanyang mga tungkuling itinalaga ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Ang ilan sa kanila pinangalanan, abang ang ilan ay hindi. Ang ilan sa kanila ay tinukoy ng Allah kung ano ang natatangi nilang mga tungkulin at gawain, abang ang ilan ay hindi tinukoy. Tinukoy ng pangmaramihan, ang ilan ay tinukoy ng pang-isahan. So tayo bilang isang Muslim, maniwala tayo na sila ay mga anghel na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paniwalaan natin na may mga pangalang pinangalanan at hindi tinukoy ang kabuuan ng kanilang mga bilang. Maniwala tayo na sila may pinakamaraming bilang na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maniwala tayo na parte ng paniniwala sa 6 na haligi ng paniniwala na maniwala sa anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway pagkalob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-unawa sa kanyang reliyon. Biyayaan tayo ng malawak na pag-unawa at kaalaman sa kanyang reliyon. At biyayaan tayo ng pagpapatibay ng pananampalataya habang tayo nabubuhay hanggang sa tayo ay bago datnan ng kamatayan. Mamatay na mananampalatayang Muslim at buhayin bilang isang mananampalatayang Muslim sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin nawa sa atin ng Allah na magaan ang pamumuhay at kalagayan sa ating libingan at sa ating pamilya at sa sinumang may karapatan sa atin. Gawin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hardin, ang ating mga hukay, ang ating mga libingan. Paluwagin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga libingan at gawin pagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamainam na mga kasama sa ating mga libingan, na higit na mainam sa mga nakasama natin sa mundong ibabaw, at ipagkaloob nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay gawing hardin, tulad ng hardin sa paraiso, at ipagkaloob ang kagaanan sa atin dito, tunay na ang lahat tayo ay merong kanya-kanyang patutunguhan at merong kanya-kanyang pupuntahan. At ang lahat tayo ay haharap sa Allah base sa ating mga ginawa, kaya hilingin natin lagi na ipagkaloob ng Allah ang higit na mga kabuti sa atin dito sa mundo habang nabubuhay, higit lalo sa kabilang buhay pag tayo ay pumanaw. Subhanakallahumma bihamdi, wa nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.